Hello mga kapatid. Let's talk about the burdens of each and every one of us. Kasi sa totoo lang, habang patagal ang panahon mga kapatid, mas nakikita natin, or I don't know if you see it mga kapatid, but there are things that we should know and observe for mga kapatid. Dahil sa totoo lang, bilang mananampalataya sa Panginoon, it's not always happy. Hindi laging masaya yung buhay mga kapatid. Hindi laging maganda yung kahihinatnan, kung ano man yung mga sabihin na natin, status natin sa buhay mga kapatid. And bilang tao, hindi ganun kadali mag-pretend. Hindi ganun kadali magkunwari mga kapatid, lalo na kung sobrang bigat na. There is a big impact when it comes to our spiritual life mga kapatid, because those burdens, maybe it can break us mga kapatid spiritually. And bilang tao mga kapatid, hindi ganun kadali na, sabi nga, hindi ganun kadali makalimot, hindi ganun kadali na tumanggap, lalo na sa mga bagay-bagay mga kapatid. Hindi ganun kadali mag-move on. And bilang tao, we are being limited mga kapatid. Sa pasensya, hindi rin ganun kadaling magpatawad mga kapatid. Kasi nga, tao lang tayo mga kapatid. Yes, we can deny our feelings, hurts, and flaws will break us down mga kapatid. But let's think about ano ba yung difference ng spiritual status natin noon sa spiritual status natin ngayon. Well, tayo ba yung dati na halos easy lang sa atin lahat? And I think there are situations na madalas nakakapagpa-drain sa atin. Mentally, emotionally, we are being drained, distracted. Mabilis tayong magalit, mabilis tayong maubusan ng pasensya mga kapatid. Paano ba natin kumbaga ina-allocate yung mga pagkakataon na yun para mabago? May mga negativities ba tayo na minsan nang nagpabagsak sa atin mga kapatid spiritually? And yet those burdens will try to think mga kapatid, negativities in life, lalong higit sa status natin. Masyado ba tayong pinahirapan? O masyado ba tayong binaby ng emosyon mga kapatid? Or masyado ba nating binaby yung mga emotions natin mga kapatid? Yes, and dumating sa punto na sa sobrang bigat ng pinagdadaanan natin, hindi na natin magawang magpuri sa Diyos. Hindi na natin magawang ma-excite sa gawain ng Panginoon. Hindi na natin nagagawa na mapuspos ng banal na presensya. It's because we are being drained. Tuyo na tayo mga kapatid. But I just want you to know mga kapatid, that the only reason we don't have revival is because we are willing to live without it. Kasi nga, alam kasi natin kung paano tayo kumilala sa Diyos mga kapatid, no? Doon pumasok na the more na na-drain tayo, the more na natuyo tayo mga kapatid, doon na nakalimot na tayo sa unang pag-ibig natin sa Panginoon. Naging mainit tayo noon, bumagsak tayo ngayon mga kapatid. And tayo yung tipo na noon, ang galing-galing natin mga kapatid in terms of encouragements. Nakakapagbigay tayo ng payo sa mga kaibigan natin. Excited tayo sa gawain mga kapatid. We are being excited also to have a fellowship with our fellow brethren mga kapatid. Hindi tayo ilang mag-worship. Tayo yung tipo na nangunguna when it comes through revival mga kapatid. We don't want distractions in life in terms of our spiritual life, kasi nga maalaga tayo. Now, kagaya ng sabi ko kanina, merong difference sa kung ano yung paglilingkod natin noon at sa paglilingkod natin ngayon.
tayo na yung madalas na well, sorry to say mga kapatid, but this is all the reality na madalas nating nakikita. And I don't know, hindi ko alam kung nakikita nyo rin ba yung nakikita ko. And I'm also a subject here sa sobrang bigat din ng pinagdaanan mga kapatid. I'm being drained, and I also differentiate myself mga kapatid sa kung ano yung paglilingkod ko noon at sa paglilingkod ko ngayon. Well, gaya ng sabi ko kanina, the difference between our spiritual life before and in our present time, tayo na yung mga madalas nalilate, wala na tayong time management, lagi na lang tayo nagdadalawang isip, aatin pa ba ako ng service? Well, this is the reality. We are being drained by social media. Hindi na tayo masaya umattend mga kapatid. Madalas pilit na lang tayo kung dumalo. Minsan nga ayaw pa natin. Sobrang hindi ko alam kung bumabagabag ba sa atin emotionally. I don't know mga kapatid what it is. Wala na yung pag-ibig natin. Hindi na tayo madalas nagpupuri mga kapatid. We are being obliged only in terms of services and fellowship mga kapatid. Yet I just want to ask mga kapatid, have we questioned ourselves? Bakit ba nating nararamdaman yun? Do we try to ask ourselves, or do we try to ask God why this is happened to us? Bakit ba nangyari? Mga kapatid, ipagpalagay na nating normal yung burden, normal yung pagsubok, but doesn't mean that we need o hindi ibig sabihin nun mga kapatid na idadamay natin ang Diyos sa kung ano man yung pinagdadaanan natin. Idadamay natin yung spirituality natin sa kung ano man yung nararamdaman natin deep inside, emotionally. Yes, merong impact emotionally, but hindi ibig sabihin nun mga kapatid is papayagan na lang natin na emosyon yung mga ibabaw kaysa sa na-invest natin sa Panginoon. Well, I would like to remind everyone mga kapatid na hindi po makakabuti na laging negativity yung mangingibabaw sa atin. Kumustahin natin yung sarili natin mga kapatid. And I just want to remind everyone mga kapatid, and bilang ako po na mananampalataya, yes, dumaan ako sa mga matitinding pagsubok. I have burdens as well, and our leaders has a burden as well mga kapatid. But then, as a reminder, gusto ko manong balik tayo sa Diyos mga kapatid. Gusto ko nang doon yung excitement natin. Gusto ko yung sobrang pagmamahal natin sa Panginoon makita natin ulit mga kapatid. Gusto ko na sincere tayo na naglilingkod sa Panginoon, transparent tayo na nagsasabi sa Diyos, wala tayong rason para ipagpaliban yung gawain ng Panginoon mga kapatid. Wala tayong gusto ko mga kapatid na maibalik natin yung pagpapasalamat. Even in good times and bad times, we still thanking God for everything that He's done for us mga kapatid. And gusto ko lang na maibalik natin yung kagalakan, yung sinimulan natin, yung ininvest natin. Yes, we cannot invite the spirit of revival moves upon us unless we are willing to start to crave mga kapatid. Gawin nating cravings yung revival. Gawin nating cravings yung devotion. Gawin nating cravings yung prayer life mga kapatid. Instead of wag natin masyadong babyhin yung burden. Kasi yung burden lagi naman nandyan. Pero hindi sa lahat ng oras lagi natin kailangan pangimbabawan na kung ano man yung mga pinagdadaanan natin. Sige, sabihin na natin, iba-iba tayo ng sitwasyon mga kapatid. Pero hindi ibig sabihin nun, idadamay natin ang Diyos. Idadamay natin yung relasyon natin sa Kanya. Parang hindi naman yata tama yan. Wala namang kinalaman ng Diyos. Laging ang Diyos yung nag-i-intercede para sa atin. Laging ang Diyos yung tumutulong para mapagaan kung ano man yung pinagdadaanan natin. Now, let's
try to help ourselves grow and grow, mga kapatid. Instead of gossiping, instead of thinking or being overthinker, mga kapatid. Sabihin na natin, issues in the church, inside or outside the church. Let us make our room for revival. Tigilan na natin, mga kapatid, yung pakikipag-usap sa mga issues na yan, mga kapatid, kasi hindi man makatulong yun. Now, if you want to help to one another, mga kapatid, let's try to help ourselves first. Let's try to encourage ourselves first. Kasi mahirap nga naman mag-encourage sa iba nang hindi mo kayang encourage yung sarili mo. Amen? I just want you to remind, mga kapatid, na hindi sa lahat ng oras emosyon yung pwedeng pairalin. Hindi sa lahat ng oras negativity yung kailangan pairalin. Let's free ourselves from our guilt, from anger, from those situations na nalaman natin, mga kapatid, but yet let's have take risk, mga kapatid. Sabihin na natin, mga kapatid, nabigyan laya naman natin yung ating mga sarili. Let's get out of our comfort zone, dahil habang nananatili tayo sa mga ganyang bagay, mga kapatid, mas lalo tayong napapalayo sa Diyos, mas lalo tayong nawawala ng gana, mga kapatid. Yes, kumustahin natin yung sitwasyon natin, mga kapatid. Nandiyan pa ba yung Espiritu ng Panginoon? The Bible says in the book of 1 Thessalonians, if I'm not mistaken, 5:18 or 2 Thessalonians, that we need to quench not thy spirit, mga kapatid. Huwag nating hayaan sana na mawala yung apoy. Huwag nating hayaan, mga kapatid, sana na yung dating excitement natin mauwi sa puro galit, sa puro puot, mga kapatid. Pero alam ng Diyos kung ano yung dapat niyang gawin, mga kapatid. Marami ding pinaalala ang Panginoon, yet we need to help ourselves, mga kapatid, to grow. Dahil hanggat nandiyan, mga kapatid, na laging emosyon yung magbe-break o yung tinatawag na strongholds natin, mga kapatid, huwag nating asahan na mapuspos pa tayo ng Espiritu Santo. Malaki ang posibilidad na puro negativity ang maging laman ng isip natin. Yeah, in revival, mga kapatid, God is not concerned about filling empty churches. He is more concerned about filling empty hearts, mga kapatid. Now, kung dati ang lagi tayong sabik na sabik, mapuspos, mga kapatid, kumustahin natin, mga kapatid, ngayon may kasabikan pa rin ba tayo? Instead of thinking those situation, mga kapatid, beside us, why not na tumingin tayo sa kung saan tayo, mga kapatid, dapat tumingin. Let's look forward, mga kapatid, no? We must look forward on what the purpose of the Lord through us. Dahil habang may panahon pa tayo, mga kapatid, na alamin yun at gawin yun, mga kapatid, because we don't know how this world kung hanggang kailan na lang ba, mga kapatid, yung mundong ito. Now, paiiralin pa rin ba natin, mga kapatid, yung puro emosyon, yung puro guilt, yung sama ng loob, or kung ano man, mga kapatid? Yet, mga kapatid, this is only a reminder to us. Hindi po ko nagpapatama, mga kapatid. And as a reminder to everyone, we can cast out what we're flirting with, mga kapatid. The more na dikit tayo ng dikit sa mga bagay-bagay na humahadlang sa paglilingkod natin sa Diyos, the more na napapalayo na tayo sa Panginoon. The more na nawawala na yung pagmamahal natin sa Diyos. The more na mas nabibigyan natin ng daan yung negativity sa buhay natin. Ulitin ko, mga kapatid, the burdens is there.
But the point is, how do we find solution for it?